Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan natin yung do while. So on our previous video, pinag-aaralan natin yung while loop, diba? So ngayon, do while naman. So ano ba yung do while at paano natin siya kino-code, no? Paano natin siya ginagamit? So without further ado guys, para makita nyo na yung gagawin natin, no? Ma-demo na natin ng mabilis to guys. Open na natin yung ating code editor na gagamitin. So ayan mga tol, as you can see, nandito pa rin yung definition ng loop. Repeatedly execute the block of code as long as the condition is true. Simplehin natin to. If the condition is equals to true, run the block of code. Ayan. Pagka ang condition is true, run yung block of code. So, yan lang yung pinaka-maikse. Tapos, nandito pa rin yung incrementation. Pag sinabi natin incrementation, dinadagdagan natin yung value ng variable. Plus, pagka plus 1 lang. Plus 2, alam nyo na yan. Grabe. Plus 3, alam nyo na yan. Punta na tayo sa do while. Paano ko i-define sa inyo yung do while? Kung maaalala ninyo, sa previous video, pinag-aralan natin yung while loop. Diba ang ginagawa natin is, chinecheck natin yung condition. Kapag ang condition is true, niraran natin yung block of codes. If the condition is true, run the block of codes. Yan yung nangyayari sa while loop. Sa do while guys, etong check the condition, tatanggalin natin to. Ilalagay natin to sa dulo. So ang mauuna guys, ganito. Iraran niya muna yung block of code bago niya i-check yung condition kung true. 'Di ba? Baliktad siya, yun ang kaibahan ni do while. So papakita ko sa inyo para mas maintindihan ninyo. Para mapakita ko to, gagawa na naman tayo ng program. So gawa tayo ng program. Create a program that counts. That counts pa rin. Nagbibilang ng 1 to 3 na lang para mas madali. Okay guys, yan. So syempre, nagbibilang siya ng 1 to 3. So ang variable natin dito is integer pa rin, number pa rin yan. Tapos yun pa rin yung pangalan natin, count. And then yung value niya magsisimula sa 1 kasi dyan tayo magsisimulang magbilang. Ngayon na na-declare na natin or na-initialize na natin yung variable. What's next? So gagamitin na natin yung do while. So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link na mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Paano natin sisimulan yung do while guys? Sabi ko sa inyo, yung while loop, inuuna natin yung while, di ba? While, tapos condition. Chine-check muna natin yung condition, pag true, saka natin iraran. Sa do while, baliktad. Mauuna yung do. Tapos, block of codes agad, di ba? Iraran niya muna yung block of code. Kasi nga, baliktad eh. Run the block of code muna. Bago niya i-check yung condition. So, pakita natin. So, mauuna yung do, tapos yung block of codes na agad. Ano yung block of codes na gusto nating i-print? So, ang block of codes guys, na gusto kong unang mag-run is system out. Yan, ipiprint ko muna. Ipiprint natin yung variable count. So, ibig sabihin nito guys, pag na-print natin yung variable count, magpiprint yung number 1. Kasi currently, ang value niya is 1. Pagkatapos ma-print ng 1, anong gusto mong sunod na mangyari? Siyempre, gusto ko mag-increment. Gusto ko madagdagan ng isa. Kasi ang goal ko, magbilang ng 1 to 3. Diba? So, dapat, next na print ko niyan, 2 na yan. 1 to 3 nga eh. Paano mo gagawin yun? Yung variable na count, i-increment ko ng isa. Plus, plus. Then, end of the statement. Nakukuha ninyo. Pagkatapos natin ma-increment, anong next? Saka ngayon natin guys, ilalagay yung while. Diba? Pababa ko to para malinaw. Saka mo ilalagay yung while kung saan i-check natin yung condition. So yung condition natin, ganun pa rin, si count, yung variable na count hanggat siya ay less than or equal to 3. Ibig sabihin nito, 3 beses yan magto-true. And then end of the statement na. Ganun siya guys, baliktad siya. So papaliwanag ko ulit. Ang do while guys, ito yung kanyang definition. Diba? Iraran niya muna yung block of codes. Ito yung block of codes. Ipiprint niya muna yung 1. Pagka-print niya sa 1, i-increment niya. Ibig sabihin, 1, dadagdagan ng isang value, magiging 1 plus 1 is equals to 2. Nakuha ninyo. Pagkatapos niya i-increment, sa kanya ngayon, i-check yung condition. Hanggat ang count na variable, which is currently ang value niya na is 2 kasi na-increment na, siya ba ay less than or equal to 3? True. Less than siya sa 3. Dahil less than siya sa 3 guys, the rules apply. Pag ang condition is true, magdulop yan. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa
hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. So babalik na naman tayo dito sa do, kung saan i-execute na naman natin. Print natin yung count. So this time, 2 na yung value niya. Pagka-print, dadagdagan ng isa. So mangyari, 2 plus 1 is equals to 3. Okay? Pagkatapos nyan, labas na naman tayo. Saka natin i-check yung condition. Hanggat si count na variable na currently ang value niya na is 3. Less than ba siya sa 3? Hindi. Hindi less than 3 ang 3. Equal ba sila? Oo, equal sila. Si di ang condition natin is true pa din. At dahil true yung condition, balik na naman tayo sa do. I-print niya na naman to guys. Yung count na variable na currently ang value niya na is 3. Pagka-print niya, bababa tayo. Dadagdagan niya na naman ng isa. 3 plus 1 is equals to 4. 4 na yung value ni count. Labas na naman tayo. Check condition na naman. Diba? Nauuna yung execution bago mag-check ng condition. Pag-check natin ng condition, si count ba na may value na 4? 4 na yung value niya. Siya ba ay less than sa 3? O hindi, greater nga yun eh. Equal din ba? Hindi din. Ibig sabihin, completely false na yung condition natin. At pag false na yung condition natin, ito na yung mangyayari. Stop the loop. Bakit nag-stop na yung loop? Kasi false na eh. So kung false na yung condition, magpiprint pa ba yung 4? Hindi na. So all in all, makukuha natin 1 to 3. And then, nagawa natin yung target natin. Nagawa ng program that counts 1 to 3. So i-run nga natin. Tignan natin kung 1 to 3 yung makukuha natin dito. Run natin. Ayan guys, nakita ninyo 1 to 3. Ngayon, kung gusto ninyo straight line yan, tanggalin nyo lang yung ln. O, i-run natin ulit. Ayan, nakita ninyo 1 3. So ganyan ginagamit ang do while guys. Baliktad siya sa while loop. Yung while loop, condition muna bago nira-run yung block of codes. Ang do while, run muna yung block of codes bago chinecheck yung condition.